sa 1 Corinthians chapter 13, ay the whole chapter, that is love chapter, doon na ini-explain kung anong klaseng pag-ibig ang meron ka dapat. Bilang Kristiyano, ay kailangan na mayroon kang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, first of all. Otherwise, mahulog lang po yan mga kapatid na something like parang attraction lang. No? So, the Lord is teaching us how to have a good foundation before we get into marriage. So, sa courting ay it is not really found in the Bible, yung courtship. Why? Because sa mostly sa Biblia mga kapatid ay arranged marriage. Sa India po mga kapatid ay mayroong dalawang klase yun, yung tinatawag na arranged marriage at saka yung love marriage. Now mostly of them love marriage have a problem in the near future. Nagkaroon ng problema dahil sila-sila lang. Now, if you choose for a partner, first of all, you have to choose for a believer. Kailangan pareho kayo ng level ng pananampalataya. Napakalaking problema po yung mga kapatid. Sometimes, somehow, there is one lady, one sister, na lumapit sa, sabi, Pastor, mag-asawa na po ako. Tingin. And I told her, where is your husband to be? And he said, he is an unbeliever, Pastor. No, sabi ko. Bring him here and imumul po natin sa salita ng Diyos bago kayo mag-asawa. So mayroong kasabihan na mapigilan pa raw yung baha kaysa pag-ibig. So madalit sabi, nag-asawa sila. So after all, ay for how many months ay hindi na nakikita yung babae? And one day, after a few months, dumating yung babae ay mayroong black eye. Sabi ko, what happened to you? Sabi niya, Pastor, pinipigilan akong pumunta sa simbahan, mag-church. Sinong pumigil sa'yo? Yung mister ko. Nagpumilit ako kaya binuksin ako niya. So this is the thing. Na malaking problema kapatid kung minsan ay yun ang laging yung pag-aawayan because of your stand and belief of the Lord Jesus Christ. So, kailangan na magkaroon kayo ng the same level of faith. Kung hindi pa yun mangyayari, kailangan magpamold muna kayo. No? We are teaching about so many matters. Like for example, we are teaching them about the doctrines of the Lord Jesus Christ, the doctrines of Christianity, and we are teaching about yung marriage, yung what we have discussed now, and we are also teaching about yung pangungutang. We are teaching about the idolatry, the evil of idolatry. Ang idolatry mga kapatid, this is number one enemy of God. Yun ang pangalawang utos ng Panginoon that follows the curse on it. Nagkaroon ng sumpa for third to fourth generation. That is around 200 years because in one generation, according to the Bible scholars, is 50 years. So nagkaroon ng yung idolatry. Kaya mga kapatid, minsan ang idolatry in the Old Testament time is making idols. Because wala pa namang diskuhan ng araw. But the idolatry in the New Testament and in a generation today ay marami po mga kapatid. Maring idol mo yung asawa mo, you cannot go to the fellowship because you are dating somewhere else. No? Magkaroon kayo ng like for example, the day of the Lord is not a family day. It is a day of the Lord. Kaya mga kapatid, maraming mga bagay na hindi natin nalalaman that we have to observe because the Lord is a jealous God. It is a capital punishment that whosoever disobey the commandments of the Lord. Na sinasabi dun sa Exodus na ang hindi nag-o-observe sa Exodus chapter 31 verse 12 onward. Sinabi ni Yahweh, sabihin mo sa mga Israelita, ipangilin ng araw ng pamahinga sapagkat ang
nagsisilbing palatandaan sa inyo at ang inyong kapuapuhan na kayo'y aking hinirang para maging bayan ko. So, papatayin ang sinumang hindi magpapahalaga rito. So, it is a capital punishment to those who do not observe the day of the Lord. So, we Christians, doon mo mapatunayan kung gaano ka faithful ang Panginoon. In all nations for gospel, the Lord is producing millionaires. Do you know that? Bago pa lang nanalo sa Maastricht ng 1 million. So, they are double increasing yung mga taga Dubai College. There are promotions. We have 23 cars in all nations for gospel ministry. So we are claiming because in Christ there is no crisis. Can you see into that? Amen. So in Christ there is no crisis. Can you declare because there is power in declaration? Amen. Can you declare once again that in Christ there is no crisis? Amen. Sige, in Christ there is no crisis. In Christ there is no broken family. In Christ there is a promotion. Amen. Lagi rin yung i-claim niya. Because in James 1:6, if you ask the Lord, you are kagad-agad pasalamatan ninyo. Amen. Because if you have doubts, never kayo mag-expect na makatanggap. That's why never kayo mag-pray without thanksgiving. Why? Because this is the command of the Lord. In Philippians 4:6, that ano sinasabi doon? Do not worry for everything, but in everything give thanks. No? Present your request unto God and give thanks to the Lord. Never pray without thanksgiving. Yun ang sekreto mga kapatid na nakaside tayo. No? Nadagdagan yan aside from marriage ay kasi why? Because if you pray for partner ay ikikling mo na nasa iyo na. Can you see me to that? So those who are singles, sabihin mo, Lord, mayroon akong Prince Charming ngayon. Amen. We have a problem with our with our sewers, no? Our singles, yeah? Because some sewers are not getting younger anymore. So, the Lord has revealed them to us, and us, I contact all the pastors to have a gatherings for the singles. So that if they cannot find in their own church, their Prince Charming, they can find the other church. Amen. Kaya, malaki ang pag-asa nyo. Pura na outnumber yata ang lalaki nyo dito. Hallelujah. So, magaganap yan mga kapatid because we have our organization pastors here in Dubai. So, glory to God. So, mga kapatid ay ang kahinaan sa lalaki, ang babae ay nilikha para sa babae. Para sa ang babae nilikha. Alam mo bakit mga kapatid? Because when I was not yet born again, sa opisina po namin sa Quezon City ay mayroong mga member kami ng mga organization. Tatlong sinalihan namin sa organization. Yung una yung UHAW, United Husband, Afraid of Wife. Pangalawa, Sansu. Sansutsut lang, isang sutsut. Lapit ka agad. At yung pangatlo, yung yukusa. Yuko sa asawa. Kaya mga kapatid, kayong mga lalaki, kailangan panindigan natin that we are the head of the family. Huwag mo lang iparinig sa misis dahil sasabihin ng misis akong liig. We have inherited the dominion from the Lord Jesus Christ, that He is the Lion of Judah. We are the lion of the family. Pero sa narinig na misis, sabi niya siya deon trinor. Wala rin usok. Hallelujah. So, love is the foundation of all. Kung mayroon kang tunay na pag-ibig mga kapatid, wala kang dapat ikakatakot. No? Amen. So, is the foundation why you are created because of love. Why
The universe has been created because of love. Why you are here, it is because of love. Why the Lord has called you? Because of love. So, love is the foundation of all. And it is be applicable to all. Kaya mga kapatid, ang pagmamahal ay mapapasensyoso yan, no? Kailangan na because broken families will happen because of hindi na-meet yung expectation sa bawat isa. And it could never be. Why? Because there is no two persons identical. Hindi mo masabi na bakit ganitong nung araw ay ang gentle-gentle mo. Ngayon na ang gaspang-gaspang mo ngayon. Yung araw, pa-cute-cute pag kumakain, talagang pang-tikutita pa yung mga mata. Ngayon. Kapag kumakain, hindi pa inuubos yung talagang class na class. Nung nag-asawa na, hab-hab na. Please na kumain ka. Hab-hab. Hab-hab. Nung araw, nung naliligaw pa lang, talagang danger side yun. Halika sweetheart. Danger side. Pag nag-asawa na, tawid ka na! Ano kay buntis? Masagasahan ka dyan! Kawawa naman yung asawa. Sumba. Kaya nagbabago. Hindi. Mayroon nag-advise sa akin mga kapatid ay maghiwalay na sila. Sabi ko sa asawa, sabi ko sa babae, sabihin mo sa mister mo, papayag ka na maghiwalay kayo, pero gawin niya ang ginagawa niya nung new marriage kayo for 1 month. Papayag siya. Yan ang sinasabi. Pumayag naman ng lalaki dahil nga mayroon nakakita ng kulasisi sa kabila. So, after 1 month, hindi na sila nagkahiwalay. Sweet na sila again. Amen. So, mga kapatid, ay it is a package deal. Package deal, mga kapatid. Kayong, hindi yung, kasi nung coaching pa lang, ay pinipigil-pigil nila yon. Pati naman sa lalaki, pinipigil-pigil niya yung Ang pag nagko-courtship ang lalaki ay nagpaplano siya, minsan naghahambog pa nga eh. Ako, mag-ano ko ng ganito, magpagawa ko ng bahay, ganito, at mag-ano ko ng business, tayo ko ng business, puro ako. Nung nag-asawa na, ba't ako? Pag nag-away na sa pera, nagsisihan na, no? Ba't ako? Pero nung nag-proposal pa lang, ay puro magaganda yon, ha? Kuminsan ang lalaki ay napupundi sa babae dahil sa kadaldalan. Yun ang pinagsusubukan ni Haring Solomon. Sabi ni Haring Solomon na mas buti pa na titira ko sa bubungan, no? Sa Proverbs 21 verse 9, no? Proverbs 21 verse 9. Ano sinasabi dyan? Baka hindi naman tatabang yan. Better to live on the corner of than to share a house with a nagging wife. Kaya normal lang sa babae na madaldal talaga yun. Mas mabuti pa nga radyo, kung pwede mo i-off. Talagang nagdadaldal yun, normal lang sa kanila yun. Kaya intindihin ninyo. Ha? Kasi talagang kaya nga yung taga Bicol pupunta sa Amerika. Nung problematic siya, wala na siyang pagkain, sinagi siya ng Amerikano. Dito sa Balikat, susuntikin niya yung Amerikano. Sabi ng Amerikano, Bicol. Buti na lang, alam niya taga Bicol ako. May problema din pala yung Amerikano. Pilipina pala yung asawa. Because my wife is a Naga. Taga-Naga. Ay, taga-Naga pala ang asawa lang. Hindi natuloy. Susundutin sana niya eh.
So mga kapatid, ay